fishball at balut. Hindi lang pantawid gutom, kundi naging daan para ang 10 anak makapagtapos sa pag-aaral. Hindi lang yan ang good news dahil ang sukli ng mga anak, dream house naman para sa buong pamilya. Mga kapuso, sama-sama tayong mag-food trip, ma-inspire at mag-good vibes sa kwento ng pamilya Atienza. Nakilala namin dito sa Good News sina Nanay Maring at Tatay Freddy. 45 taon ng kasal at mayroong hindi lang 1, 2 o 3, kundi 10 anak. Masaya, pero hirap sa pamumuhay. Kung hindi kami magtatrabaho, ay wala kaming kakainin. Simpleng buhay lang daw ang meron ng mag-asawa noon. Kaya yun din ang buhay na kinalakihan ng kanilang mga anak. Ang bumubuhay ng araw sa kanila noon ang pagtitinda ng fishball at balut ni Nanay Maring at Tatay Freddy. Minsan po nanghihiram din ako sa aking mga kamag-anak para po may maipahunan ako. Kami ay may suki sa bawan na kami naman ay pinauutang ng mga tulad ng fishball, kikiam, balot. Kukuha kami ngayon, babayaran bukas yun. Ang kita ng araw nila rito, hindi lang pinagkakasya sa araw-araw na pagkain, kundi sa pag-aaral ng 10 nilang anak. Tanda ko po yung mga 350 laang gayon. Ay doon pa po kukunin lahat. Bibili na isang salot na bigas. Pagkain, baon pa ng mga bata na tigkakaunti. Bili na po, balot. Tila kayod kalabaw ng araw ang mag-asawa. Bukod sa pagtitinda, pinasok din nila ang paggawa ng hollow blocks at pagtitinda ng tinapay. Mahirap man ang buhay. Hindi nagreklamo ang magkakapatid sa buhay na meron sila. Akala po ng inay ay okay na ako sa ketchup. Kaya ko po yung sinasabi kasi wala po talagang maipaulam sa amin. Wala po kami makain. So yung ketchup po, parang sinasabi ko na lang po na inay, paborito ko ang ketchup. Dahil po, yun lang po ang tanging pwede kong iulam kahit po college na ako. Bilang sukli sa pagsisikap ng kanilang magulang, tumutulong na rin sila para matustusan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan at para na rin sa kanilang pag-aaral. So ang akin naman pong tatay noon ay gumagawa po ng tinapay po sa madaling araw at inilalako ko po sa umaga bago po pumasok. Ang pangarap daw kasi nila sa kanilang magulang, mabigyan sila ng magandang buhay. Pero dahil sa estado ng kanilang buhay noon, ang kanilang pamilya hindi nakaiwas sa mapanghusgang mata ng iba. Sabi, ano daw ang mararating sa ganoong buhay? Yun lang daw ba ang trabaho na kayang ipakita sa mga anak? Masakit po yun siyempre sa isang magulang at doon sa aking kapatid. Ang isa pa raw sa hindi nila malilimutan, Yung bahay po namin nung una, tagpi-tagpi po siya. Pag may dadaan po, ang sabi, squatter daw po ang bahay namin. dead maraw sa mga basher, focus lang sa goal. Kaya mula sa pagtutulong-tulong ng pamilya at pagtitinda ni Nanay Maring at Tatay Freddy noon, isa-isa at unti-unti napagtapos nila sa pag-aaral ang kanilang 9 na anak sa kolehiyo. Para education din po. Yung po naman sumunod na kambal, yung pong isa ay office management, ay po isa HRM. Yung po sumunod ay HRM. Yung po si Jennifer po ay teacher. Si Jessica ay teacher din. Si Donna ay teacher. Si Samuel po engineer po. Si Christian po yung business. Ang dalawa pa raw dito, graduate ng master's degree. Habang si Jennifer, may doctorate degree naman. At ang kanilang bunso, 3rd year college na. Kaya naman, panahon na rin daw para graduate na ang kanilang mga magulang. Ang regalo ng magkakapatid sa kanilang magulang, mula sa tagpi-tagpi nilang bahay na meron lamang 1 kwarto noon, ngayon, upgraded na. May magandang sala, kusina, 2 CR at 7 kwarto pa. Sobrang masaya. Makakatira din kami sa bahay na ay kay Bato. Ang laking nabago talaga nung makapatapos yung mga anak namin.
Ngayon, ang pamilya, hindi na raw nagsisiksikan. Sina nanay at tatay rin, pahinga na rin sa paglalako ng balot at fishball. Ang bad vibes, napalitan na talaga ng good vibes. Pero, hindi pa raw dyan natapos ang plot twist sa kanilang buhay. Dahil meron pa raw susubok sa tatag ng kanilang pamilya. Hindi lang buhay kundi pati kabuhayan ang apektado ng Bagyong Christine sa Agoncillo, Batangas. Nito lamang Oktubre, nang sumalanta ang Bagyong Christine sa bansa, higit na tinamaan ang probinsya ng Batangas. At ang kanila raw lugar na Mabini, hindi nakaligtas sa hagupit nito. Ito po ang bahay namin. Ang kanila raw pinaghirapang bahay, natanggal ang bubong. Binaha ang loob. Talaga pong basang-basa ito. Oh, talagang wala nang maitago, lahat na ibasa. Pero wala raw bagyo na makakatibag sa samahan at pagmamahalan. Kaya naman ang pamilya, bayanihan sa pagpapaayos muli ng kanilang tirahan. Hep, hep, hep! Break muna! Sina Ferds at Jennifer, may dalang merienda para sa pamilya. Ito na ang paborito nating lahat! Dati-dati nakakatikim lang tayo ng fishball kapag may sunog at saka kapag may tira-tira. At sa balot naman kapag may basag na basag. Inay, ama po, maraming salamat ho sa sakripisyo ninyo para sa amin. Magpapasalamat ako sa Panginoon Diyos at ang ibinigay sa aking mga anak ay mababait at masunuri. Sabi na nga, the family that stays together sa lungkot at ligaya will always stay forever, katulad ng pamilya Atienza.